Grabe, ang ganda mga kaborbot. Ang bagiwan, ayan o, lakas ng hangin ng mga kaborbot to. Ayun. Ay! Ay! Kaya! Lagi ka sa puso. Kaya! 3 meters. Yeah. So what's up mga kaborbot, and for today's video nga mga kaborbot ay gagawa tayo ng traditional design ng Vietnam kite na ating magiging personal kite. Pero sa mga time na to mga kaborbot, unfortunately mga kaborbot ay nabenta na nga natin tong ating kite. This time kasi mga kaborbot ay medyo busy ako sa pagbuo ng aking pinakamalaking kite na gagawin mga kaborbot. At yun nga yung magiging project namin this month. So shoutout nga pala mga kaborbot kay Idol Joseph o kay Kaborbot Joseph mga kaborbot. So siya nga pala mga kaborbot ang nakakuha ng Vietnam kite natin ito. At sasabihin ko sa inyo mga kaborbot kung ano ba talaga yung reason. So yan mga kaborbot, tapos na natin mga kaborbot, si Toto. So ito mga, yan, so si Toto nga pala mga kaborbot ang ating taga-design, yan, ng ating Vietnam kite. Yan. So yan mga kaborbot ang gagawin namin ngayon ni Toto. So naisip ko na gawin tong personal kite kasi nga is wala kaming ganyan mga kaborbot na design. Yan, classic design na na Vietnam kite. Yan. So ito mga kaborbot ay isa sa mga traditional na na design ng Vietnam kite. So gusto namin gumawa ng ganito mga kaborbot kaya ayan, naisip namin na mag-design ng ganyan tapos papagawa namin. So sasabitan namin 'to mga kaborbot. Tapos yun nga mga kaborbot, mag-aantay lang kami siguro mga ilang weeks, siguro mga 1 week or 2 to 3 weeks. Yan. Ganyan na naman ang hintayin namin, medyo matagal-tagal na naman mga kaborbot bago namin 'to mabuo. Yan. So yung mga kaborbot, abangan nyo. Abangan natin yung pagdating nito. So yun lang mga kaborbot. Sheesh. After nga mga kaborbot ng 2 linggo ay dumating na rin ang ating kite shirt mga kaborbot. At dito nga mga kaborbot ay sisimulan na natin buuin ang kanyang magiging frame. At nga pala mga kaborbot na binuo kong Vietnam kite ay dito nga pala ako medyo nahirapan buuin mga kaborbot. Kasi nga first time ko lang bumuo ng ganitong klaseng Vietnam kite mga kaborbot. At magkakaiba nga rin mga kaborbot ang magiging sukat ng kanyang magiging buntot. So kailangan natin pumili mga kaborbot na medyo flexible talaga ng carbon mga kaborbot para sa magiging kanyang buntot. Napabenta ko nga ito mga kaborbot itong aking personal kite na to dahil nga mga kaborbot ay gustong gusto talaga ni Idol Joseph na magkaroon ng Vietnam kite. So wala naman ako mga kaborbot na iba pang Vietnam kite or ibang sizes ng Vietnam kite na pwedeng ibenta sa kanya o ibigay sa kanya. Kakatapos ko lang din kasi mga kaborbot na mag-order ng aking gagamiting materials. Kaya hindi ko na siya may sasabay mga kaborbot kung sakaling igagawa ko siya. May nagpapagawa kasi sa akin mga kaborbot ay sinasabay ko yung materials na gagamitin ko sa pagbuo ng Vietnam kite nila. Kaya napilitan ako mga kaborbot na ibenta na lang ito kay Idol Joseph. So wala akong choice mga kaborbot kasi nga gustong gusto talaga niya magkaroon ng Vietnam kite at kinukulit niya ako mga kaborbot. Kasi rin kasi mga kaborbot sa rason ko kung bakit nagpa-practice akong bumuo ng Vietnam kite ay yung maigawa mga kaborbot ng Vietnam kite yung iba kapag nagpagawa sila. So kailangan ko mga kaborbot maging expert sa ganitong larangan mga kaborbot para maging pulido mga kaborbot yung gagawin kong Vietnam kite para sa ibang tao. Nga to mga kaborbot, sa libangan namin dito mga kaborbot na nag-e-enjoy talaga kami. So nakakalimot talaga kami mga kaborbot ng problema namin kapag nagpapalipad kami ng mga saranggola. Stress reliever ba mga kaborbot? Balik na nga tayo mga kaborbot dito sa ating paggagawa ng saranggola. So mga kaborbot ay gagawin ko na nga dito mga kaborbot yung kanya magiging pakpak. So pagkatapos ito mga kaborbot ay susukatin namin kung ganong ka-fit na ba yung pakpak na gagawin namin. So kailangan kasi mga kaborbot ay stretch yung ating magiging pakpak dyan. Para maging less yung magiging kiling niya mga kaborbot at maganda yung laban niya sa hangin. Sukat na nga namin mga kaborbot o na-fit na namin yung magiging pakpak niya ay doon naman namin mga kaborbot ipa-finalize yung magiging tube niya. Pag sinusukat lang kasi mga kaborbot minsan talaga ay sumasablay kasi hindi masyado na-stretch yung kanyang kite shirt. Ito nga mga kaborbot ay yung pakpak yung ginagawa natin at isusunod na natin dito mga kaborbot yung kanyang magiging buntot. So dito nga ako medyo nahirapan mga kaborbot sa fitting ng buntot. So wala kasi akong idea mga kaborbot paano ba may stretch natin yung kanyang magiging buntot. Kailangan kasi mga kaborbot kahit malakas yung hangin ay hindi talaga maputol yung magiging buntot natin. Kasi sobrang nakabend mga kaborbot yung ating buntot. At ganun din mga kaborbot na hindi siya matatanggal o hindi siya sobrang gagalaw. Kaya sobrang tagal lang kami mga kaborbot sa pagbuo ng kanyang buntot. At iniisip pa namin mga kaborbot kung ano ba talaga yung magiging diskarte namin dito sa buntot na to. So totally wala kasi kami talagang idea mga kaborbot kung paano ito buuin. At nakikita ko lang yung mga photos o yung mga images mga kaborbot sa YouTube o sa Facebook. Naunahan nga mga kaborbot na nag-struggle namin dito mga kaborbot ay yung pagiging bend ng kanyang buntot. So kapag mali ka mga kaborbot ng pili mo ng carbon na gagamitin dito ay mapuputol talaga mga kaborbot kasi nga bend dapat talaga siya. So sa time na yan mga kaborbot, sa pagbuo ko pa lang yan ay naputulan na ako ng isang buntot. Sobrang nakakatuwa talaga mga kaborbot kapag bubuo ka talaga ng saranggola mo. Yun nga lang mga kaborbot ay medyo magastos talaga mga kaborbot. Kailangan talaga mga kaborbot ay may mga backup ka na carbon na gagamitin once na maputulan ka ng carbon mga kaborbot. Mga kaborbot, medyo tayo ngayon, medyo overtime. Hindi pala overtime, sobrang overtime tayo mga kaborbot. So time check is mag-alas 6 na mga kaborbot at nabuo na natin itong ating 3 meters na Vietnam kite. So kakaiba siya mga kaborbot. Yan. So inabot na kami ng umaga para mabuo lang ito mga kaborbot. So tingnan nyo maigi. Yan.
Gilid. So ito yung side view man. Ayan. Sheesh. Anong tawag dyan? Tawag dito ay hammer shoe. Betlog kite. Look guys. So ito guys is mga kabarbot is variation to ng Vietnam kite. Oo. So ito yung ibang variation ng Vietnam kite. Meron tayong nakikitang full body. Meron tayong nakita lang na yung dito yung buntot lang yung two piece na tinatawag. Tapos meron tayong nakita na medyo manipis yung katawan pag ganun, tapos may ganyan din. So maraming variation mga kabarbot. So ito ang ginawa natin ngayon. So sobrang hirap na mga kabarbot at patulong tayo kay Kuya Toto nyo. So hindi to kayang buuin mga kabarbot ng isa lang kasi nga kailangan ng alalay talaga para mabuo tong buntot. So kakaiba siya mga kabarbot. Parang tenga. Ayan to. So meron siyang ganito mga kabarbot. May stopper pa. Stopper siya kasi hindi talaga siya pwedeng walang stopper kasi nga dudulas mga Nagsaslide. kabarbot. So ngayon lang tayo gumawa ng ganito. At yun, buti ka nagawa natin mga kabarbot. Successful. So test na namin to. Lalagyan namin ito para sukat bukas. So yun lang mga kabarbot. So abangan natin mamaya pa natin yung test fly. Ayun. Puyat na naman tayo. Oo nga. Hey. Ating 3 meters na Vietnam kite. So ganito ang itsura niya mga kabarbot. Beklog. Han. Ang ganda eh. Diitlog, guys. So ito mga kabarbot. Kasi Beklog. Ang ganda guys. Star. Ito, star. Ayun. Ang ganda siya. Kapogi. Kuya, ano pa pangalan sa Facebook, kuya? Sa Thailand, Thailand ba yun? Guys, dito kami magkahagis. Yan. Sheesh, ang ganda. Iwang click guys. Si Bahu pala. Oh, sabi ni Rowan kanina. Ikaw pala, pwede pala sa Yan po tawagin guys. sa Yan po yung batlog ni Totoy. Ano pala? Ano mga kaborbot? Yan, sobrang lakas ng hangin mga kaborbot. May ulan. Yan, nakita yung mga kaborbot oh. Grabe yung ulan oh. Ay, ulan yung hangin oh. Grabe oh. Ayun ang aming 3 meters mga kaborbot, yung bagong gawa. Sheesh! Pang bagyon talaga mga kaborbot. Napakaangas mga kaborbot. Pwede mag-parachute. Pwede mag-parachute. Pwede Grabe. Ganda mga kaborbot. Kakagawa natin, solid. Yun lang, napakahirap mga kaborbot. Napakahirap na nakasibulin talaga mga kaborbot pag ganun yung Grabe, Yes. Mga kaborbot, nakaambon kasi nag-blur. Ito. Grabe, ang ganda mga kaborbot. Pang bagiwan, ayan o, lakas ng hangin ng mga kaborbot o. Ayun o. Pwede na mag-parachute. Oh, tama. Ay! Saya. Dali ka sa puso. Pwede na mag-parachute. 3 meters mga kaborbot. Ayan o. Ang buntot niya na nabutol. Ayan, si Totoy. 3 meters. Ayan. Ayan, dalawa. Jeez, sobrang pantay mga kaborbot. Ang ganda ng lipat talaga oh. Apakas talaga ng hangin. Tingnan mo talaga. Sa hangin oh. Naulan, jogo mo yung Grabe yung hangin lakas mga kaborbot. Ayan na. So yun lang mga kaborbot. Maraming salamat sa susunod na video ulit. Kita kits. Peace. Hey! Peace.